Ayan, nagre-record na siya. So, this will be our last topic for the SEM. Regarding your finals exam, update ko kayo within the week kung kailan talaga, kung susundin natin yung binigay ng admin or like same time sa class tayo mag-exam. But, ayun, population genetics, medyo mabilis lang to. You just need to understand yung concepts, mga iilang concepts. So, natapos tayo sa quantitative traits, like more on sa mga traits na nagva-vary in amount. So, right now, we go to population genetics. And when we say population genetics, instead na individuals yung focus natin, ang focus na natin ngayon is yung group of organism. Like, we ask here sa population genetics kung papaano ba yung genes in a population, whole population, nagbe-behave. So, we're zooming out from the individual, di ba, nagsimula tayo sa cell, sa DNA, ganyan, to the regulations ng DNA, then we move dun sa variations sa quantitative genetics. Then, we're zooming out na from one organism to many organisms. So, ang ating course objective and reference is ito. Although yung PowerPoint talaga is kinuha ko lang din online kasi maganda siya. Kasi maganda siya. So, una, i-discuss ko yung concept ng population and ano ba yung polymorphism na tinatawag when it comes to population. Tapos yung Hardy-Weinberg equation, when we study population genetics, lagi nyo may encounter si Heidi Weinberg. Pero ano lang naman 'to, hindi siya super, super hirap, ganyan. Mam Going further, mas maintindihan niyo kung tungkol saan siya. It's more on gene frequencies yung focus niyan. And then, identify natin yung factors na nagko-cause ng changes sa genes over time. Yan. Yun yung ating course objective. So, punta tayo sa um, ano bang meron sa population genetics na tinatawag natin. So, may idea ng population genetics is yung genetic variation. So, variation, simula pa lang ng lesson natin sa genetics, nadidiscuss ko na to sa inyo. Ito yung dahilan kung bakit yung ibang halaman natin mas matangkad, mas maliit, o yung ibang mga hayop may iba't ibang different colors, different shapes, and such. So, sa population genetics, meron tayong simple questions na sinasagot. Regarding sa variation, gaano ba kalaki? How much variation nag-e-exist dun sa certain population? Bakit nag-e-exist yung ganong klaseng variation or pinagkaiba within individuals? Then, papaano ba nagbabago yung mga variation na yun um, over time? So, population genetics, origin ng variation, pinag-aaralan natin. Paano nata-transmit yung variation na yon from parents to offspring? And yung temporal changes, when we say temporal, it refers to time. Yan. Paano daw ba nag-change yung variation sa yun over time? Tapos may nakalagay dito, within a population, because of may mga systematic and random evolutionary forces. So later, mas may encounter natin kung ano yung mga yun. Basta, from dati, sa quantitative genetics, nagme-measure tayo ng variation using numbers. Ngayon naman, sa population genetics, itatry natin i-explain kung saan galing yung variation na yun. And anong mangyayari kapag yung variation na to ay maipapasa from one generation to another. So, wait lang, check ko lang yung Gmeet.
Yes, na okay pa naman. Then this one, for this slide, meron tayo regarding genes in a population. So anong meron here? For a population, naka-focus tayo sa maraming individuals. Dati kasi, yung mga pinag-aaralan natin is focus lang sa iisang tao. Ganyan. May variation sa iyo, may variation sa katabi mo, may mga pinagkaiba kayo sa plants and sa animals. Ganyan. Now, we look at a population, tapos yung individual, tayo is a member. So, anong meron doon? Meron tayong concept nung gene pool na tinatawag. So, bagong character to si gene pool sa ating pag-aaral ng genetics. So, anong meron sa gene pool? Lahat ng genes na available sa isang population, all of the alleles na nagme-make ng every gene ay part nung gene pool. So, ito, population ng baboy. Population ng baboy. So, ito yung ating mga alleles, mga bumubuo ng genes ng pag pinagsama-sama mo 'to lahat, yun yung ating gene pool. Yun yung sinasabi. So, population genetics actually is a study how yung gene pool na 'to nagbabago over time. So, temporal. Si quantitative genetics, connect ko lang, sinasagot niya how much yung traits sa isang individual nagbabari. Pero si population genetics, ang sinasagot niya is how do those traits nai-spread or actually nagdi-disappear within a population. Like, how much yung variation na yun yung mariretain or maikakalat over time within a population. So again, population genetics, genetic variation pa rin yung pinag-aaralan natin, but within a gene pool. So pag kinonsider natin yung gene pool, maraming individuals, many individuals, population, and kung paano siya nag-change from one generation to the next. So to make more, tawag dito, para mas maintindihan ninyo kung ano yung population, dito sa slide tayo So, anong meron daw? Sanay pa natin sinasabi population genetics, ganyan. Pero, what is really a population? Ano yung definition niya? Wait lang, uminom lang ako ng kape. So, merong characteristic para masabi natin na isa siyang population. And, andito yun. Sabi dito, group of individuals. So, maraming organism, maraming individuals, ikaw, yung katabi mo, ako, na nagkatira, same species muna, same species. So, kung halimbawa tayo, human beings, na nag-o-occupy ng same region and pwedeng mag-interbreed. So, individuals ng same species, occupying the same region, tapos pwedeng mag-interbreed. So, tawag dito, technically, tayo sa Isabela, na tao, we occupy yung Isabela, tapos pwede tayong interbreed sa isa't isa, legally ha, ganun. We are population ng Isabelinos. Pwede rin sa Etiaga specifically, ganyan. So, from Isabela to Etiaga, yung large population natin, meron tayong smaller groups, yung tinatawag natin na local populations or DEMES. Pwede mo memorize, you need to familiarize yourself dun sa talagang concept. Like, halimbawa, population, anong meron pag sinabi natin population? Kailangan same species, yung nandun sa isang region na pwedeng mag-interbreed. Ganon. Then, yung concept ng ating local population or yung DEMES is
Ito yung smaller group ng ating population. Part sila nung bigger population. And ito yung sinasabi niya dito, 'pag local population yung ko-consider natin, more likely na mag-breed with each other yung mga nandun than yung individuals outside sa group. So, bakit daw gano'n? Kasi usually sa local population may mga distance or barriers. Kagaya nito dun sa picture natin here, yung river separating 'tong population here, local population here, and population here. Dito, kahit na may same species ka dito, sabihin natin ng unggoy talaga naisip ko. Anyway, kung may same species ng unggoy dito, may same species ng unggoy dito, yung mga nandito na unggoy, they're more likely na mag-interbreed with themselves than yung sa mga unggoy here. Gano'n, dahil mayroong mga barriers, gano'n. So, ang nangyayari diyan, anong importance nitong local populations natin? Over time actually, nagkakaroon ng variation na iba here.